Talaga pong napakasarap po pagka po tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. At hindi po masasayang ang ating pong paglilingkod. Glory to God. So, kung nais niyo po, yung po mga lahat po ng na-water baptized na, kung nais niyo po na kayo po ay magamit po ng ating pong Panginoon, kayo po ay magsisimula sa ushering. Glory to God. So, kung sino po yung mga nais, magsabi na po kayo kay Sister Naina dahil tayo pong lahat ay may pagkakagamit. Glory to God. Hindi po tayo na kung saan ay tinawag para po lamang na masabi na tayo po ay isa pong born again. Kinakailangan para lalo po tayo mag-prosper, para lalo po natin maranasan ang kabutihan po ng ating pong Panginoon, magpagamit po tayo. At lahat po tayo ay may kanya-kanyang talento. Pero magsisimula po kayo sa ushering department sapagkat dito po natin makikita kung totoo po na kayo po ay nais nyo na lumago sa pananampalataya. Dahil sa pagiging ushers, dito po lahat madidevelop ang inyong pong karakter. Kung paano kayo magiging matyaga, matiisin, kung paano kayo na kung saan ay nagnanasa na makita sa inyo na talagang totoo kayo mga born again na, glory to God, hindi kayo mainisin, glory to God, hallelujah. So, kaya po lahat po ay nagsisimula po sa ushering at upang lalo pong matest ang ating pong pananampalataya. Amen po, ngayon po tayo po ay nasa first week na ng May. Amen. At nakita po natin, 5 buwan na po tayo, lumalakad na po tayo sa 5 buwan. So ngayon po dahil ang ating pong pinaka-team, yung ating pong whole year team, glory to God, ay Harvest of Blessing. Harvest of Blessing. So ibig sabihin, tayo pong lahat ay mag-aani ng pagpapala. Kinakailangan ito po yung ating pong mapatunayan po sa ating pong buhay. Tayo po ba ay meron ng na-harvest? Hindi po lamang financial, hindi po lamang yung pong ating po na kung saan ay mga spiritual. Kundi number 1, mag-harvest po tayo ng kaluluwa. Once na tayo po ay nakapag-harvest ng kaluluwa, sunod na po dyan yung blessing. Dahil bakit po na kinakailangan po na ito po ang ating pong magawa? Sapagkat sa pamamagitan po na kung saan ay pagliligtas ng kaluluwa, ito po yung number 1 na kinalulugda ng ating pong Panginoon. We are called, amen, we are called to grow in unity. We are called to be a sons of God. We are called to be a best example that Jesus Christ lives in us. Amen? Kaya napakahalaga po ito na tayo pong lahat ay magligtas ng kaluluwa. Kasi once na tayo pinagliligtasan ng kaluluwa, number 1 po na madidevelop yan ang ating pong karakter. Kasi bakit po yung pong ating pong wini-win, ipakikita po sa atin po, unang-una ang banal na espiritu, na kung saan ay makita sa atin yung ating pong katyagaan, yung ating pong pag-ibig, yung pong ating pong pagnanasa, na kung saan ay sila rin ay lumalim. Kaya kinakailangan po yung pong ating pong karakter ang ma-develop. Sapagkat kapag tayo po ay nagliligtas na ng kaluluwa, yung mga tao na kung saan ating pong dinadala sa ating pong Panginoon, tayo po mismo ma-enjoy na lagi po tayo mag-share sa kanila ng good news. Kapag sila may problema, isi-share nyo yung kabutihan ng Panginoon. Ay paano kung tayo po hindi magpapagamit, hindi po tayo lalago. Para po tayong isang halaman. Kapag tayo po ay kung saan ay hindi po napuputulan o naaalisan ng mga tuyo-tuyo, na tuyong sanga at tuyong dahon, hindi po yan mamumunga ng marami. Hindi po yan ako saan ay mag-sprout ng panibago. So ganun po rin sa ating pong buhay. Kaya po tayo ini-encourage na tayo po'y mapagamit sa ating pong Panginoon. Kasi once na tayo po'y ginagamitan ng ating pong Panginoon, mag-aaral ka na ng salita ng Panginoon. At lagi mong nanasain na araw-araw makapagbasa ka ng Biblia para yung bawat salita na iyong mababasa, ito'y ma-share mo doon sa nawiwin mong mga kaluluwa. Amen po. Glory to God. Hallelujah. So napakabuti po ang ating pong Panginoon at ito po ay isa pong kagalakan sa bawat isa po sa atin. Batiin po natin ang ating pong kapatid. Sabihin niyo, kagalakan ko na ikay aking makasama ngayon. Amen. Tumayo po kayo, lapitan niyo yung hindi niyo pa nakikita. Yung hindi niyo pa nakakamay. Sige po, tumayo po kayo. Hindi po lamang yung katabi niyo, kundi batiin niyo, kagalakan ko na kayo aking nakasama ngayon. Sige po, batiin niyo po yung ating mga kapatiran.
Lapitan po natin sila, lapitan po. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Kagalakan ko na kay aking nakasama ngayon. Kagalakan ko na kay aking nakita ngayon. Praise God. Bilang tayo po'y magkakapatid sa pananampalataya, ipadama po natin yung ating pagmamahal. Ipadama po natin yung ating po na kung saan ay kasiyahan na tayo pinagsasama-sama dahil po sa ating pong Panginoon. Amen po. Glory to God. Sige po. Hallelujah, Lord God. Yung pong bago, ating pong lapitan ng bago, i-welcome po natin. Yung mga bago po, lapitan po natin. Glory to God. Hindi po lamang yung ating pong kakilala ang ating lalapitan. Yung mga bago po, ating pong lapitan at i-welcome po natin. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Yes, Holy Spirit, salamat po sa kagalakan ng bawat isa. Salamat sa mga ngiti. Salamat po sa mga maiinit na kamay. Hallelujah, Lord. Salamat po sa pag-ibig na ipinaramdam po natin sa ating po mga kapatiran. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord God. Sige po. Lahat po ba ay meron na po tayong communion elements? Hallelujah, Lord God. Praise God. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo na. Hallelujah, Jesus. At tayo po ay darako po sa ating pong communion. Praise God. Yung po mga wala pa, nandiyan po yung ating pong ushers. Sino po ang wala, taas po lang ang kamay, lalapitan po kayo. Okay na po. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Napakahalaga po ito pong ating pong isinasagawa. Ito po lamang ay once in a month. So ang nais po ng ating pong Panginoon, makita at maramdaman po natin kung gaano kahalaga ito pong ating pong hawak na tinapay at yung pong ubas. Sapagkat ito po ay nararapat po natin na lagi po nating aalalahanin ang ating pong Panginoon. Kaya ito po ay isasagawa ang tagubilin po ng ating pong Panginoon hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik, ito po ay ating pong isasagawa. Ito po ay maaari nyo po itong gawain sa inyong pong tahanan. Kung kinakailangan na bawat magsasama kayong pamilya, ito po ay isagawa nyo po ito. Sapagkat napakahalaga po na kung saan ay lagay po natin na aalalahanin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay na ito. At bago po tayo kakain, natural na tayo po lalapit sa Diyos dahil ang ating Diyos ay banal, kinakailangan tayo po ay magpakabanal. Kaya bago po tayo kumain ng tinapay, tayo po ay magpasiyasat muna sa ating pong Panginoon. At ating pong iparamdam sa ating pong Panginoon na we are not worthy na tayo po ay kumain nito. Pero kung tayo po ay kakain nito, kinakailangan tayo po ay magpalinis. Sapagat lahat po ng ating pong ginagawa, lihim ito sa tao pero sa Diyos lantad. Kaya tayo po ngayon sa oras na ito tayo po magpasiyasat sa ating Panginoon upang maihingi po natin ng tawad ito. Maliit man o malaki, ito'y kasalanan, ito'y ating pong pagdudusahan. Ang ating pong Panginoon ay gumagawa po siya ng mga kaparaanan upang tayo po'y laging maging malinis sa harap ng ating pong Panginoon. Bago ka pumunta rito, maaari ikaw po ay may dalahin sa puso mo. Nagkaroon ka ng inis, nagkaroon ka ng galit, meron ka na kung saan ay nagpupuyos ang iyong kalooban dahil hindi ka sinunod. Pero ito po yung pagkakataon, himingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kung ikaw ay nakasagot kang ina sa magulang mo, himingi ka ng tawad. Kung ikaw na isang asawa, nagalit ka, nagsermong ka, ito po yung pagkakataon. Dahil nais ng ating pong Panginoon
na huwag tayo na kung saan ay magkasala sa ating Panginoon at sa kanyang dugo. Sapagkat kung tayo kakain ng tinapay na hindi karapat-dapat at tayo po'y iinom ng ubas, tayo po'y nagkakasala sa katawan ng ating pong Panginoon at sa kanya pong banal na dugo. Kaya sige po, tayo po ay magpasiyasat, tayo po'y manalangin, himingi po tayo ng tawad sa ating pong Panginoon. Ano man po ito, glory to God, hingi po natin ng tawad. Sapagkat totoo ang salita po ng ating pong Panginoon. Ang salita po niya sa aklat po ng 1 John 1:9 na kung ipapahayag ng ating mga labi lahat ng ating pong mga kasalanan, ang ating Diyos ay tapat na handa tayong linisin at patawarin sa lahat ng ating pong karumihan. Amen po. Yes, O Lord God, Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pag-ibig. Sapagkat ayaw mo na manatili sa amin ng kasalanan. Ayaw po, Panginoon, Lord God, na kung saan kami po'y matagpuan mo po, O Diyos, na kung saan ay nalalayo sa iyo. Lord, sapagkat ang kasalanan, ito po ang nagpapalayo, Panginoon, upang hindi po namin marinig, Panginoon, Lord God, upang hindi mo marinig ang aming pong mga daing, upang hindi mo po, Panginoon, maabot ang bawat isa po sa amin. Sapagkat tulad na sinabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng Isaiah 59, verse 1 and 2, hindi maikli ang iyong kamay para kami abutin. At hindi ka naman bingi para marinig namin ang iyong pong mga panalangin. At ang sabi ng ating pong Panginoon, dahil sa inyong mga kasalanan, kaya hindi nyo marinig ang aking mga tugon sa inyo. Kaya hindi ko dinidinig ang iyong mga daing dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, sapagkat totoo ang panalangin ng mga matuwid, agad mong dinirinig. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nais po namin na sa oras na ito kami maging karapat-dapat na kumain ng tinapay na ito, Panginoon. Salamat, salamat po sa kapatawaran, salamat sa iyong pag-ibig. Oh, hallelujah, Lord God. Sige po, itaas po natin ang ostyang ito, na ito po'y sumisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Noong gabing yun, bago siya ipagkanulo, siya ay dumampot ng tinapay at kanyang itinaas at ito'y kanyang pinagpiraso sa kanyang mga alagad. At kanyang sinabi, kanin ninyo ang tinapay na ito ang sumisimbolo ng aking katawan. Ito ang sumisimbolo na kung saan at tuwing kakanin nyo, aalalahanin nyo ang lahat ng aking paghihirap. Ang kamatayan ko sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat ng mga sakit na aking naranasan, ang lahat ng ito ay maaalala nyo tuwing kakain kayo ng tinapay na ito. Kaya sa oras na ito, kanin natin ang tinapay bilang pag-alala sa katawan ng ating Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yes, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord. At matapos na makapagpasalamat, dumampot siya ng saro at kanyang sinabi, ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. Sa tuwing na iinumin nyo, ang ubas na ito, inaalala nyo ang aking dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Inaalala nyo na sa pamamagitan ng dugong ito, lahat ng uri ng sumpa na inilagay sa inyong katawan ng dyablo. Ang lahat ng karamdamay makararanas ng kagalingan. Ang lahat ng alipin ng kasalanan ay makalalaya sa kasalanan. At ang lahat ng mahirap ay magsisiyaman. Kaya sa oras namin pong iinumin to, amin pong idineklara na kaming lahat ay pinalaya mo na. At amin pong aangkinin na kami pinayaman mo, pinagaling at pinalaya sa anumang uri ng kasalanan. Kaya inumin natin ang ubas na ito bilang pag-alala sa pag-ibig at katapatan ng ating Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, O Diyos. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. Sige po, wag na muna po kayong umupo at tayo pidire-diretso na po. Glory to God. Ang ating pong topic about surrendered life.
So noong pong araw po ng linggo, hindi ko po ito natapos, kaya sabi ko, to be continued. So ngayon po ang ating munang pag-aaralan ay the power of the surrendered life. Amen. Sige po, ating pong buksan po, doon po sa aklat po ng Romans 12. Hallelujah, Lord God. Romans 12, 1 and 2. Ito po yung ating pong key text. Glory to God. Hallelujah. Na makikita po natin dito. Hallelujah. Noong pong isang linggo, the surrendered life, yung pong mga nagsuko ng kanilang pong buhay, yung pong nagsusuko sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, ating pong simulaan. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, ating pong ipaskill. Ayan. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamban ninyo sa Diyos. Hallelujah, Lord God. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, tunay nga po na kaibuti mo. Wala ka pong katulad, O Diyos. Kaya sa oras na ito, muli kami pinagpapasalamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Na kami ngayon, O Diyos, ay sama-sama na magpupuri at sasamba sa iyo pong presensya. Lord, totoo nga po, Panginoon, ang pakikinig ng iyo pong salita. Ito po isang pong pagkapala po sa amin. Sapagkat kung sa amin po namang sarili, hindi po namin kayang baguhin ang amin pong sarili. Tanging salita mo lamang ang may kapangyarihan sapagkat ito po'y buhay at mabisa. Kaya Lord God, dalangin ko nga po, Panginoon, na sa amin pong pagkasama-sama, ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang bumaba sa amin pong kalagitnaan. Upang kami po'y samahan, turuan, at magpaalala ng mga pangako mo po sa amin. Kaya Panginoon, itinatalaga ko po ang gawain ito. Ikaw po lamang ang maitaas, madakila at maluwalhati. Ibaba mo po ako sa pinakamababang kinalalagyan. Ikubli mo po ako sa iyong likuran. Sapagkat ikaw po ang aming pong guest sa oras na ito. Kaya salamat po Panginoon. Mula simula hanggang katapusan, inaangkin po namin ang ipong pagsama sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Salamat po. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Hallelujah, Lord God. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ito po ay naisunod po agad. Salamat po sa mga pagkakataon na kung saan ay ipinagkakatiwala ng ating pong Panginoon na bagamat hindi po ako ang tatayo po ngayon, pero salamat sa Panginoon sapagkat pinagpahinga po ang ating pong kapatid na si Sister Jen. Sapagkat nakikita ko po talaga yung pagod niya. Siya po'y buntis, pero ginagampanan po niya yung kanya pong tungkulin. Kaya ngayon po, tayo po ay darako po sa ating pong pag-aaral at ang ating pong pinag-aralan po, the surrendered life nung kabila pong linggo, na kung saan makikita po natin yung kapangyarihan. Ngayon naman po yung kapangyarihan po ng pagsusuko ng ating pong buhay. So kung ating pong babalik-aralan po natin, yung pong ating pong pinag-aralan nung kabila pong linggo, na dito po yung the surrendered life, ito po ay yung mga nagsusuko ng buhay. Sapagkat kung hindi po tayo na kung saan ay magsusuko ng ating pong buhay, ano po ang saysay? Glory to God. Sapagkat ang sabi nga po rito sa ating pong pinag-aralan ng kabilang linggo, ito po ay review po lamang. Ang sabi po rito, yung ibig sabihin po ng surrender sa literal, surrender means to give up something to another person. So ibig sabihin, ito po yung pagbibigay sa isang tao, glory to God, ng isang bagay. So ibig sabihin, tayo po ay may pagkakataon na tayo po ay nagsasauli o tayo po ay nagbibigay o tayo po ay na kung saan ay nagbabalik para po sa isang tao na maaari mga bagay, regalo. Ibig sabihin, nagsusurrender ka. Bilang ito ay pagtanaw mo. Bilang ito ay kung saan ay pagmamahal mo doon sa tao na kung saan ay nakatulong sa iyo o gumawa sa iyo ng mabuti, ikaw ay nagbabalik ng mga bagay. Pero sa spiritual, ang sabi rito, the surrendered life is the act of giving back to Jesus.
at the life He granted you. So ibig sabihin, dito po naman sa sinasabi na surrendered life, ang ipinakikita po sa spiritual ay yung pong ating pong buhay na ating pong ibinibigay o ating pong isinusuko sa ating pong Panginoon. Ito po act of thanksgiving. Ibig sabihin, tayo po ay gumagawa, tayo po ay kumikilos sapagkat ang ating pong Panginoon ay may ginawa sa atin. Ang ating pong Panginoon na kung saan ay nagpadama ng pag-ibig, nagpadama ng pagkapatawad, kaya tayo po ay nagbibigay sa Kanya. Kaya tayo po ay kung saan nagsusurrender sa Kanya, nagpapasakop sa Kanya. At ang mga bagay na ito na kung saan ating pong ibinibigay, ating pong iginigive up sa ating pong Panginoon, yung ating pong mga karapatan, yung ating pong kung saan yung mga nais sa ating pong buhay, yung ating po na kung saan yung mga desisyon sa ating pong buhay, ating po itong ibinabalik sa ating pong isinusuko sa ating pong Panginoon. Ibig sabihin ko sa ating pong sarili, Lord, wala na po ako magagawa. Resign na po ako sa aking sariling lakas. Resign na po ako sa aking sariling kaisipan. Kaya ito po yung aking pong isinusuko po sa iyo. Amen. At ang isa pong tao, hindi niya po kayang gawain na magsuko ng kanya pong buhay kung hindi mo isinusurrender ang buhay mo sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung sinabi po sa verse 1 ng Romans 12. Offer yourself as a living sacrifice, holy and acceptable to God, and this is your best offering. Ito po yung magiging best offering mo sa ating pong Panginoon. Yung buhay mo na kung saan ay kalugod-lugod, banal, at katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita, na dahil sa tayo nga po ay kung saan nagsusurrender ng buhay po natin sa ating pong Panginoon, para po ito totally na ma-surrender po natin, yung sinabi po sa verse 2, huwag tayong makiayon. Amen? Sa gawa ng mundong ito. Sa halip, magbago na po tayo ng isip upang maunawaan po natin kung ano ang karapat-dapat at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Kaya para po tayo ay kung saan may isagawa po natin to, kinakailangan tayo po ay hindi na umaayon sa takbo ng mundong ito. Huwag po tayong umayon sa mga in ng mundo, sapagkat kapag ikay umayon sa in ng mga mundong ito, pabuluso ka. Hindi ka paangat. Amen. Sapagkat alam po natin ang mundong ito. Kapag ikaw po'y may kaaway, ipe-Facebook mo. Kapag ikaw ay merong hindi nagustuhan, titirahin mo ng titirahin doon sa media. Yan ang in sa mundo. Kapag uso po ay labas ang dibdib, in ka. Amen? Mga mananampalataya na, pero ang kanilang kilos ay kilos pa na makamundo. Okay lamang na kung kayo lamang sa inyong pamilya, na kayo ay kung saan ay maligo, na kung saan ay nakabikini kayo. Pero kung kayo lalabas, ipe-Facebook nyo pa, kahiya-hiya, yan ba yung born again? Siya sa atin natin ang ating sarili. Sapagkat minsan totoo pa ang ating pong Panginoon, ay kinakailangan mag-correct din. At hindi po magsasalita sa inyo ang Panginoon ng harapan. Gagamit siya ng mensahera o mensahero para ipaabot sa atin kung ano yung kalugod-lugod at banal sa harap ng ating pong Panginoon. Kaya para magawa po natin yung kalooban ng ating pong Panginoon, huwag tayong umayon. Baguhin na natin yung ating isip. Sapagkat lahat po ng ating pong ginagawa, hindi po malilihim sa Diyos. Ingatan po natin ang pangalan ng ating pong Panginoon ay mabahiran. Amen? Kaya ito po ipinauunawa po sa atin. Pero ang nais ng ating pong Panginoon, kung tayo po ay kung saan nakapagdesisyon sa ating buhay ng pangit, surrender it to God. I-surrender natin, Lord, patawad po, hindi ko po ito masyadong nauunawaan. Lord, patawad po, Panginoon, sapagat ako po'y mahina. Nagkulang po ako sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Marahil ang Holy Spirit nag-i-speak na, pero atin pong ini-ignore. Bakit? Sapagkat ang ating isip ay nasa mundo. Ay, okay, malamig. Mainit naman ngayon, kaya okay lamang na ako'y nakatupis. Okay lamang na ako'y lumabas na kung saan labas ang tiyan. Amen? Okay lang sa mga unbeliever dahil hindi nila kilala ang Diyos. At hindi nila dala-dala ang pangalan ng ating Panginoon. Pero tayo pong mga mananampalataya, kinakailangan iingatan natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. At once na tayo po ay nagagawa po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon,
Tayo po ang i-bless ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon para po tayo pagpalain. Tayo pong lahat ay tinawag ng ating pong Panginoon para magamit tayo sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Kaya ito po yung pinauunawa ng ating pong Panginoon. I-surrender mo ang buhay mo sa ating Panginoon bilang isang handog, banal at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. Kaya ito po yung pinauunawa at pinapaalala, baka tayo po kung saan nakakalimot na. Baka tayo po ay kung saan ay parang dalandala ng ating sariling damdamin at ang ating pong laman. Pero nagpapaalala po ang ating pong Panginoon. Pray. Amen. Sapagkat tayo po yung susurrender ng ating pong buhay. Tulad ng ating pong napag-aralan, kung aalalahanin natin na tayo po ay kinahabagan ng ating pong Panginoon. Kung aalalahanin po natin, yung pong ating po na kung saan ang ating pong buhay, kinakailangan atin po itong ialay sa ating pong Panginoon. Kaya bakit po tayo hinahanapan na ialay po natin ang ating pong buhay? Kasi ang Diyos, ang number 1, nag-alay sa atin ng buhay. Hindi tayo karapat-dapat, pero tayo ay tinawag, pinili ng ating pong Panginoon sapagat laging may purpose ang ating pong Panginoon. Kapag naialay na po natin ang ating pong buhay sa Panginoon, ang number 1 na malulugod, walang iba kundi ang ating Panginoon, ay siya'y gagawa ng paraan para lahat na yung mga prayer request, ito'y matugon ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa pag-aalay ng buhay, lagi itong may sakripisyo. At kapag tayo pinagsasakripisyo sa ating pong buhay, ang ating po rin Diyos, hindi po siya mabigat para ibigay ang ating pong pangangailangan sapagkat nakikita ng ating pong Panginoon na totoo sa mundong ito, napakahirap sumunod sa ating pong Panginoon. Kaya marami pong labanan, marami pong pagsubok, mananampalataya na kung saan ay matagal na nakakilala sa Panginoon. Pero minsan nai-stumble pa. Bakit? Kulang po sa pagsusuko ng buhay. Alam niyo po, ito po yung ating pong mararamdaman kung tayo totally surrendered sa ating pong Panginoon. Pagkagising mo pa lamang, bago ka matulog, hindi mo maaalala ang ating Panginoon. Miski ikay nakahiga na, maaalala mo pa yung Panginoon. Minsan sa pagtulog mo, panaginip mo pa ang Panginoon. At yan po makikita po natin, yan po yung mga nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon. So kung ating po makikita na meron po tayo na kung saan nabanggit, akin na lang po itong babay, hindi ko na po isa-isa dito mga Bible verse. Para po tayo ay kung saan ay patuloy na makapagsuko ng ating pong buhay. Ating pong aalalahanin ng Panginoon, ating pong isusurrender, iaalay po natin ang ating pong Panginoon, kalilimutan po natin ang ating pong sarili. Amen. At kung saan kinakailangan tayo po'y maging banal sa kanya pong paningin. At ang panlima, kinakailangan tayo po'y katanggap-tanggap sa ating pong Panginoon. Amen. Katanggap-tanggap yung ating pong i-offer sa ating pong Panginoon. At ang number 1 na hinihiling na ating Panginoon, yung ating buhay. Hindi po kailangan ng Panginoon ng ginto para ialay mo. Ang gusto ng ating pong Panginoon, yung buhay mo na banal at kalugod-lugod sa ating pong Panginoon. At doon po sa Romans 12, ang sabi, magkaroon po tayo ng makalangit na pag-iisip. Amen. Magkaroon po tayo ng heavenly mindedness. Yung ating isip nakatuon sa langit. Ang ating isip nakatuon sa ating pong Panginoon para maialay po tayo po'y makatalikod sa gawa ng mundong ito. At ang sabi rito, huwag po tayo magiging makamundo. Yung worldliness. Kinakailangan hindi po makita sa atin po yung gawa ng mundo. Wala na po dyan nagiinom. Wala na po dyan nakikijoin sa kung saan ay mga makikisama sa mga kabarkada. Hindi mo nalalaman. Ikaw pala dadalhin doon sa kapahamakan. Hindi na kinakailangan po sa atin nakikipag-away. Hindi na po kinakailangan makita sa atin miski sa Facebook. Nakikipagtalo tayo. Ayaw magbayad ng utang. Sa Diyos mo isumbong lahat. Kung ano nararamdaman mo, Lord, ito po yung pong aking pong kakilala. Ito po yung aking kapatid, hindi po nagbabayad ng utang sa akin. Sabihin mo lahat sa Panginoon. Lord, ito po yung pong aking pong anak, matigas ang ulo. Ang aking pong asawa, ito po ang aking pong asawa, lagi na lang pong nakasinghal. Ito po yung aking pong na kung saan ay manugang, matigas ang ulo. Sabihin mo lahat sa ating Panginoon yan at back up ka ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos, lagi po siya naghihintay para tayo lumapit sa ating pong Panginoon. Sapagkat totoo nga po na talagang ang ating pong buhay sa ibabaw po ng mundo, ang number 1 na ating po lamang magiging katulong,
walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Minsan sa tao, 2 beses, 3 beses, 4 beses ka na matutulungan. Pero ang Diyos, walang katapusan ng kanyang pagtulong. Ang buhay niya ibinigay sa atin para lamang tayo ay kung saan mabigyan ng isang pinagpala at masaganang buhay. Ibinigay niya ito. Kaya nga sabi niya sa aklat po ng Romans 8:31 and 32, if God before us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Kung ang kanyang anak, kaisa-isang anak, ay pinagkaloob para sa ating lahat, ano pa kaya ang mga bagay na ating pangangailangan ang hindi niya kayang ibigay? Kaya kung ito po'y ating pong aalalahanin, kapatid, anuman ang mga bagay na ating pong pinagdadaanan, ito'y ating pong mapagtatagumpayan sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak ibinigay para sa ating pong lahat. Kaya gaano man kalaki ang iyong kailangan, kayang-kaya ito na ibigay sa atin ng Panginoon. Kayang-kaya itong solusyonan ng ating pong Panginoon. Amen. At kinakailangan po, pangatlo, magbago na tayo ng espiritu. Spiritual renewal. So, ibig sabihin, yung pong espiritu na nasa sa atin, dati po tayo ay karnal, pero ngayon, tayo po ngayon ay makadiyos na. Amen. Tayo ngayon ay nabubuhay na ayon sa espiritu. Kaya yung ating pong espiritu, kinakailangan araw-araw renewed. Amen. Araw-araw meron po tayong renewal. Sa paanong paraan? Tayo po'y lagi na dumudulog sa ating pong Panginoon. At alam po natin kung ang tungkol natin bilang tayo po'y mananampalataya, may tungkulin po tayo. Bilang tayo po'y tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. At ang ating pong tungkulin, number 1, magligtas ng kaluluwa. Ang ating pong tungkulin, tayo po ay mapagpala para po tayo maging pagkapala po rin sa iba. Sapagkat paano aangat ang ating pong mga kapatid na kung saan ay mahina? Kung hindi tayo na mga nauna ay paaangatin o tutulungan ng ating pong mga kapatid. Amen. At yung kalooban ng ating pong Panginoon, alam po natin ang kalooban ng ating pong Panginoon. Meron pong dalawa na matinding iniutos ang ating pong Panginoon. Yung Great Commission at ang Great Commandment. Ito po yung perfect will ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay fully surrendered sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin to. Amen. So ngayon po ang ating po naman pag-aaralan, the power of a surrendered life. Amen. So ibig sabihin, makikita po natin dito, magkakaroon po ng kapangyarihan. Once na tayo po'y nag-surrendered na, once tayo po'y fully surrendered sa ating pong Panginoon, may kapangyarihan ka na. Amen. Matatanggap mo na yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Ano po ibig sabihin kapag sinabi ikaw po ay, glory to God, nasa iyo na ang kapangyarihan ng pag-surrender ng buhay. Sapagkat sabi ito, ano po ba yung meaning? O ano po yung benefit kapag ikaw po ay nakapag-surrendered na? Ano ba yung mga kapangyarihan na mararanasan mo kapag ikaw po ay nag-surrender na ng buhay? Ang sabi po rito, it frees us from the burdens of self-reliance. Amen. Tayo po'y palalayain. Amen. Tayo pong lahat ay palalayain sa mga alalahanin na hindi na po tayo aasa sa ating pong sarili. Kapag tayo po'y fully surrendered, nasa na po yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Na ang sabi po rito, hallelujah, yung self-reliance, yung tayo po'y lagi po nakatuon po sa atin. Tayo po ay lagi po ang ating pong isip ay lagi po na kung saan ay ikaw ang gagawa ng paraan. Pero kapag tayo po ay nakapuli, surrender na sa ating Panginoon, nasa iyo yung kapangyarihan. Sapagkat hindi ka na mananangan sa iyong sariling lakas. Mananangan ka na sa ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po rito, to frees us from the burdens of self-reliance and limitations of our own understanding. Magkakaroon na ng limitasyon yung ating sariling pagkakaunawa. Magkakaroon ito ng limitasyon, kundi sa Diyos mo na ibibigay ang pagtitiwala. Kaya sinabi sa aklat po ng Proverbs 3, trust in the Lord with all your heart and lean it with your own understanding. Kaya kapag tayo po ay kung saan, ay nasa atin na po yung buhay na kung saan punong-puno, buo ang ating pong pag-surrender sa ating pong Panginoon. Makikita po natin dito, glory to God. Hindi na po tayo na kung saan lalakad sa ating sarili.
At ang sabi ito, by surrendering, we open ourselves up to His guidance. Ibig sabihin, bukas na ang ating sarili. Sa ano po raw? At to His guidance. Kapag tayo po ay fully surrendered sa ating pong Panginoon, tayo po ang ating pong mga pagkakaunawa, atin po itong isusurrender na sa ating pong Panginoon. Bago ka gumawa ng sarili mong kaparaanan, ikaw ay lalapit sa ating pong Panginoon. At once na ikaw po ay nag-surrender na, bukas na ang iyong puso para tayo po agabayan ng ating pong Panginoon. His wisdom flow. Amen. Yung kanya pong karunungan, ang kanya pong transformative power through surrender, we can experience a profound place, purpose, and alignment with His will. So, ibig sabihin, makikita po natin dito, kapag tayo po'y fully surrender, yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon, ito'y ating mararanasan sapagkat dadaloy ang karunungan. Dadaloy yung pagbabago ng ating pong buhay sa pamamagitan ng ating pong pagsuko sa ating pong Panginoon. We can experience, pag sinabing mararanasan po natin yung profound place. Ibig sabihin, matatakpo natin yung mga karapat-dapat, yung lugar na kung saan ka dapat mapagpala ng ating pong Panginoon. At ang purpose nito, and alignment with His will. Dadalahin tayo ng ating pong Panginoon na tayo po'y i-align sa Kanyang kalooban. I-align po tayo para maranasan po natin yung perfect will ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung nais na ipaunawa po sa atin po ng ating pong Panginoon. Kinakailangan araw-araw, maranasan po natin yung kapangyarihan ng tayo po'y suko. Kapag sinabing surrendered, suko na tayo sa ating pong Panginoon. Wala na po tayo magagawa kundi tayo magpasakop sa ating pong Panginoon. Kaya nga ito po'y lagi pong ipinauunawa ng ating pong mga apostol. Yung mga nauna na sumusunod sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po ni Apostol Pedro, humble yourself into the mighty hand of God and He will lift you up in due time. Kaya kapag tayo po ay nag-humble, kapag tayo po ay nagpapasakop sa ating pong Panginoon, itataas ka sa takdang panahon. Sa takdang panahon ng ating pong Panginoon. Hindi po sa ating pong sariling gusto. At kapag ito po'y ating pong naranasan, lagi mong gagawain na ikaw po'y magpuri sa kabila ng problema na ating pong pinagdadaanan. Sapagkat ang ating pong Panginoon, sinasamantala ang pagkakataon, kapag tayo dumadaan sa pagsubok, titingnan ng Panginoon, magpupurik pa kaya si Virginia kapag siya'y nakaranas ng pagsubok. Magpapasalamat pa kaya si Ann kung ito'y makaranas sa iba't ibang uri ng kanyang pinagdadaanan na minsa'y nawawalaan ng pananalapi. Magagawa pa kaya na magpasalamat? Magagawa pa kanya na maglingkod? Si Sister Lilibet, pag naranasan niya yung sunod-sunod na mga pagsubok. Pero ipinauunawa ng ating pong Panginoon, sa kabila ng ating pong pinagdadaanan, always give thanks to the Lord. Amen. Always give thanks to the Lord, for this is the will of God through Jesus. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon na ating pong maranasan. Always worship God. Sapagkat ang Panginoon, lagi po tayong under testing. Ang ating pong Panginoon, siya po yung ating pong great teacher. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na isinugo sa atin. Sapagkat alam ng ating pong Panginoon kung saan ka mahina. Alam ng ating Panginoon kung ano yung pangangailangan mo. Alam ng ating Panginoon kung ano ang pinagdadaanan mo. Pero ang ating Panginoon, dahil siya'y punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa po sa atin, ibinigay niya ang kanyang banal na Espiritu upang magpaalala, anak, kaya mo yan. Ang banal na Espiritu magbibigay sa iyo ng comfort. Namatay ako para sa iyo, anak. Ibinigay ko ang buhay ko para sa iyo, anak. Bakit ka malulungkot? Bakit ka lumalayo? Parang pakiramdam ko, ikay nananamlay na sa pananalangin. Parang ikaw ay naandoro na sa mga katanungan, Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ko nararanasan ito sa kabila ng ako'y naglilingkod sa iyo? Pero ang purpose ng ating pong Panginoon,
Hindi para ikaw ay ibaksak, kundi para ikaw ay i-lift up. Para ikay magpuri, para ikay sumamba sa akin, para ikay magpasalamat upang maranasan mo ang aking pag-ibig na walang hanggan. Amen. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. So, ipinakikita po rito, hinahayaan ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Kaya lagi ko pong naalala, yung sinabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 12 and 13. Huwag kayong mag-akala na kayo matatag ngayon. Huwag kayong mag-akala na kayo kumpleto sa lahat ng bagay ngayon. Huwag kayong mag-akala na kayo ay malakas. Baka isang araw, kayo ay mabuwal. Pero ano ang sabi? Kino-comfort pa rin. Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 13? Walang pagsubok kayo na mararanasan na hindi naranasan ng mga naunang naglingkod sa akin. So, ibig sabihin, lahat ng ating naranasan, naranasan na nila. Tayo ay papunta pa lamang sila, tapos na. Pero marami silang naging patotoo na sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pagdaanan, sila'y naging matagumpay, sila naging malakas, sapagkat hawak tayo ng ating Panginoon habang tayo'y dumadaan sa mga pagsubok. Amen! Ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. At hindi po lamang yan ang sabi ng Panginoon, walang pagsubok kayo na mararanasan na hindi nyo mapagtatagumpayan. Sapagat ako rin ang gagawa ng paraan para ito inyong mapagtagumpayan. Lalayo ba kayo sa Diyos? Ay, mismo ang ating Panginoon ang nangangako. I will never leave you nor forsaken you. Kaya kapag tayo po ay dumarating sa panahon na tayo po ay dumaranas sa pagsubok, ibig sabihin, Lord, mahal mo ako. Lord, anak mo ako. Lord, salamat, pinagkakabalahan mo ako. Pag ikaw ay hindi nakararanas ng pagsubok, baka hindi ka na anak ng Diyos. Kapag hindi ka nakararanas ng iba't ibang uri ng tiisin na naranasan ng mga ibang lingkod, baka ikay anak sa labas. Baka ikay kakampi ng dyablo. Pero kapag ikay dumaranas ng mga pagsubok, iti nagpapatotoo lamang na ikaw ay kabilang sa magmamana ng kaharian ng ating langit. Amen! Sapagkat ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 5, mapapalad ang mga aba na walang inaasahan, kundi ang ating Panginoon, sapagkat mamanahin nila ang langit. Amen. Kaya ganyan kabuti po ang ating pong Panginoon. Kapag abot-abot ang pagsubok na ating pong nararanasan, huwag ka na magreklamo, magpuri ka na lang, magpuri sa ating Panginoon. Sumamba ka na lang na sumamba. Yes, Lord, kaya ko to. Yes, Lord, amen and amen. Amen. Lalayo sa dyablo. Amen. Kasi totoo po yung sabi ni Santiago. Amen. Submit therefore to God. Resist the devil, and the devil flee from you. Kaya kapag tayo po ay may pinagdadaanan sa pamamagitan ng pagkapasakop natin sa ating Panginoon, niyuyurakan mo na ang gawa ng dyablo. Sa paanong paraan? Lagi mong pupurihin, Lord, salamat, mahal mo ako. Salamat kaya ako'y may pagsubok, ako'y itinutuwid mo pa. Salamat, Panginoon, kaya ako'y dumaras ng pagsubok, pinalalakas mo ako. Sapagkat ito'y layunin mo para kami bilang mga anak mo ay matakpo mong laging banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Amen. Hallelujah, Lord God. What are we going to surrender to God? Ano po raw po yung pong ating pong gagawin para po tayo makasurrender ng bumbuo sa ating pong Panginoon? Ano-ano ang dapat nating isuko o surrender sa Diyos? Number 1, our will. Yung ating pong kalooban. Amen. Isurrender po natin sa ating Panginoon. Ano po yung sinabi sa aklat po ng Lucas 22 verse 42? Hallelujah, Lord God. Si Jesus po mismo nagsalita po rito. Ang sabi niya, Ama, kung maaari ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod kung hindi ang kalooban mo. No, ito po ay senaryo ng ating pong Panginoon, malapit na po siyang hulihin. Siya po ay nananalangin po doon po sa Garden of Gethsemane.
At kung ito po ay atin pong itutuloy, doon po sa 23, nung ito po ay kanya pong maramdaman sa verse 43, glory to God, siya po ay nanalangin. At sa kanya pong pananalangin, dahil matindi po yung pong kanya pong pagdadaanan, nung siya po ay manalangin ng matindi sa Ama, at sinasabi niya, Ama, maaari bang ilayo nyo ang sarong ito? So, ibig sabihin, matindi ang pagdadaanan ng ating pong Panginoon. Pero nung kanyang isuko, at sinabi niya sa Ama, hindi akin kalooban ang maganap, kundi ayon sa iyo. Kung ano ang kalooban mo, ito ang mapangyari. Kaya ang ginawa niya, maaari bilang isang tao, nararamdaman niya. Dahil alam niya na siya ipapako sa krus. Alam niya na siya ihahampasin. Maaari na ang doro ng kanyang pakikipaglaban. Panginoon, Ama, matitiis ko ba ang mga hirap na ito? Kaya tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko ang aking mararanasang ito. Mapagtagumpayan ko ang pagkakapako sa krus. Mapagtagumpayan ko yung gagawin sa akin ng mga Roman soldiers na kung saan ako'y hahampasin. Alam ko, Panginoon, sapagkat may plano ka, bakit ko ito mararanasan? May plano ang Panginoon, bakit po ipinaranas ito sa ating Panginoon? Mismong ating Panginoon, nakaramdam din ng kirot, nakaramdam din ng takot. Pero nung siya'y manalangin, nagsugo ang ating Panginoon ng laksa-laksang anghel upang siya'y i-comfort. Amen? Ano pinakikita po rito ng ating Panginoon? Siya Diyos na. Gumagawa siya ng maraming kabutihan. Wala siyang kasalanan, pero dumating pa sumuko ang kanyang laman. Pero nung siya'y manalangin, inirestore siya ng ating Panginoon. Kaya nais ng ating pong Panginoon, gaano man katindi ang iyong pinagdadaanan. Sabihin mo sa Panginoon, kung nararanasan ko ang ako'y mawala ng salapi, kung nararanasan ko ang karamdamang ito, kung nararanasan ko na misay ako'y napag-uusig, kung nararanasan ko, Panginoon, ang lahat ng mga hirap na aking nararanasan, naniniwala po ako, Panginoon, hindi mo ako pababayaan sapagkat bilang ako'y anak mo, alam kong may layunin ang lahat ng aking pinagdadaanan. Ito'y sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Makita sa aking buhay, amen, ang paghihirap mo, bahagi lang ako ng mga pinagdadaanan ito. Bahagi ako sa pinagdaanan mo, Panginoon. Kaya, ang kalooban niya, ibinigay niya, isinuko niya. Kaya sa ating buhay, ano yung ipinaglalaban mo? Ano yung gustong-gusto mo na hindi mo pa nakakamit? May pangarap ka sa anak mo, gusto mo makatapos ng mataas na kurso? Meron kang anak na misay pasaway, matigas ang ulo. Meron kang asawa na hindi pa totally na mai-surrendered ang kanilang bisyo. Meron ka na kung saan ay may nakikita na ugali sa iyong mga anak na para bang sa puso mo ito'y tumatarak. Na para bang ang iyong leeg ay kulang na lang may biktihin ka sa sakit na nakikita mo sa ugali ng iyong anak. Isuko mo lahat yan sa Panginoon. Sabihin mo, Lord, bilang ako isang magulang, gusto ko po makita ang aking po mga anak na maaayos. Lord, bilang ako isang magulang, ang aking naisin sila'y magkaroon ng magandang buhay. Lord, bilang ako po isang magulang, nais ko pong makitang maayos ang pagkasama ng aking mga anak. Pero kung sa palagay mo na ikaw po'y napapagod na, sa palagay mo na ikaw'y nahihirapan na sa lahat ng iyong pinagdadaanan, ang nais ng Panginoon, hindi yung kalooban mo ang mangyari, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Kapag isinuko mo sa ating Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng kapahingahan. Kapag ito'y ibinigay mo na sa ating pong Panginoon, ang gagawin mo lamang, patuloy kang luluhod sa ating Panginoon. Kapag ibinigay mo na sa ating pong Panginoon, hindi basta na lamang binitawan mo, kailangan may gagawin ka. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 5:7, cast all your burdens to God because God cares for you. Ibigay mo na lahat ng alalahanin mo sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Ay ng ating Panginoon ay hindi na makatulog dahil sa problema. Ay ng ating Panginoon tumataas ang sugar mo dahil ikay punong-puno ng galit. Alam ng Panginoon ang hangganan ng lakas mo. Kaya mismo ang ating Panginoon ay nagsasabi, ipagkatiwala mo sa akin. Ibigay mo ng lahat ang iyong mga alalahanin
sapagkat ako'y nagmamalasakit sa iyo. Mahal na mahal kita, anak. Ang mga problemang yan spices ng ating pong buhay. Kaya kapag ito'y naunawaan ng ating Panginoon, alam ng Diyos kung ano yung gusto mo. Pero ang nais ng Panginoon, yung iyong kalooban, ibigay mo na sa ating Panginoon. Isuko mo na sa ating pong Panginoon. Kung paano ang ating Panginoon siya magsuko sa Ama, naranasan niya yung kung saan ay malayang pagtanggap sapagkat siya ay nanalangin. Kaya kapag abot-abot na ang ating pagsubok, manalangin ka lamang at mararanasan mo ang katugunan ng ating Panginoon. Hinayaan ang problema para tayo ay manalangin. Hinayaan ang problema para tayo sa kabila ng lahat na ito, maranasan natin ang kagalingan. Maranasan natin ang pagkapala. Ang susi ay ang pagsuko sa ating pong Panginoon. Amen. Number 2, glory to God. Our burden. Isuko mo na sa Panginoon ang ating pong burden. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 11:28 and 29? Yung ating pong mga pasan, huwag mo na pasanin yan. Ibigay mo na sa ating Panginoon. Ang sabi niya, kayong lahat na napapagalal at nabibigit ang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 29, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin, sapagat ako'y maamo at mababang loob, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Amen. So ano ating isusuko sa ating Panginoon? Kapag tayo pinagsuko sa ating pong Panginoon, ang ating pong mga alalahanin, there is power na papasok sa ating buhay. Hindi ka naman lulupaypay. Amen? Hindi ka na kung ano-ano pang mararanasan mo. Sapagat mismo ang ating pong Panginoon nagsabi, na lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Amen? Pero ang sabi niya sa verse 29, mag-aral kayo sa akin. Glory to God. Pasanin ninyo ang aking pamatok, sapagkat ang aking pamatok ay magaang. Amen? Magaang at ako ay may mababang loob. So ibig sabihin, basta tayo po ay lumapit sa Panginoon, yung ating mga alalahanin, ibinigay na po natin sa ating pong Panginoon. Yung ating pong mga alalahanin na kung saan ay nais ng ating Panginoon na sa paglapit sa Kanya, tayo po ay meron na kung saan ay magkakaroon po tayo ng kapahingahan. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, meron po tayong pag-aaralan. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, meron po tayong isusuko. Baka ikaw ay punong-puno ng pride. Baka ikaw ay punong-puno ng galit. Kaya ikaw ay hirap na hirap sa iyong mga dinadala. Baka ikaw ay meron pang hindi maisuko. Glory to God. Pero mismo ang ating pong Panginoon na nag-aalok sa atin. Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ngayon sa oras na ito, ano yung nagpapahirap sa inyo? Ano yung kabigatan nyo? Ang Diyos ay naririto, alam ng Panginoon kung ano yung mga dinadala. Alam ng Panginoon kung ano yung mga bagay na nagpapabigat sa inyo. Pero ang Diyos ay nangungusap ngayon sa inyo. Lumapit ka ngayon sa Panginoon. Sabihin niyo ng lahat kung ano gusto niyo sa ating Panginoon. At sa paglapit natin sa ating Panginoon, kinakailangan meron tayong mapagpakumbabang puso. Handa tayo magpaturo. Handa tayo magpatuwid. Sapagkat kapag tayo ay nagpatuwid sa ating pong Panginoon, hindi ka mahihirapan. Sapagkat ang Diyos na ang gagawa para mapagtagumpayan mo ang iyong labanan. Kinakailangan lamang mag-aral ka sa Kanya. Kapag sinabing mag-aral ka sa Kanya, pakinggan mo kung ano ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. Napakadali magbigay ng problema sa ating pong Panginoon. Pero pagdating sa pagtuturo, yan ang mahirap. Anak, kaya kong ibigay ang iyong pangangailangan. Ang gusto ko lamang marinig sa iyo, handa ka bang sumunod sa akin? Handa mo bang gawain ang ipagagawa ko sa iyo? Handa mo bang tuparin
kung anong magiging kombinante mo sa atin. Sapagkat ang Diyos, kapag siya po ay nag-alok, isa pa lamang ang ibibigay mo, ang Panginoon, 7 na ang ibibigay sa iyo. Was na tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon, isang hakbang mo lamang papunta sa ating Panginoon, ang ating Diyos ay nakapito agad. Amen. Bakit? Kasi ang Diyos naghihintay. Para po siya yung isa doon sa prodigal son, yung isang ama, na kung saan meron po siyang anak na prodigal son. Na ang kanyang anak ay sobrang ang kanyang ginawa matapos na makuha yung kanyang mana, siya ay nagliwaliw sa buhay. At matapos na maubos na yung kanyang mana, naranasan niya ang paghihirap, naranasan niya ang kakapusan, at dumating sa kanya ang pag-iisip, nagtitiis ako dito, kumakain ako ng kaning baboy, samantalang ang katulong ng aking amay kumakain ng mahasarap. Nagdesisyon siya. At ang sinabi niya, ngayon din babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko, Ama, wag mo na akong tanggaping anak, miski ako'y maging alipin mo lamang. At ako'y hihingi ng tawad sa aking ama. At sasabihin ko, patawarin mo po ako. Sapagkat bilang isang anak, inunahan ko pa ang pagbibigay mo ng mana. Pero anong ginawa ng ama? Dahil mahal na mahal niya ang kanyang anak, siya'y lagi nasa balkon tuwing umaga o maaring nagdadapit hapon na hinihintay niya yung kanyang anak na nagwala. Hinihintay ng isang ama na ang kanyang anak, bagamat ito'y suwail, bagamat ako'y nilayuan, naghihintay pa rin ako para siya'y muling bumalik sa akin. Nung matanaw ng ama ang kanyang anak, sabi niya sa kanyang mga katulong, eto yung aking anak. Malayo pa natatanaw na ng isang ama. Ipaghanda niyo siya ng balabal. Ipaghanda ng sinsing. Ipagpatay na matabang guya. Sapagkat ang aking anak ay nawala. Pero ngayon naririto, nagbalik siya. Ganyan tayo kamahal ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ang ginawa po ng ama, malayo pa lamang, sinalubong niya ang kanyang anak at kanyang niyakap. Amen. Ganyan tayo kamahal ng ating pong ama. Ang ating ama, kapag ikay may problema, meron na siyang iniisip para sa ating ikabubuti. Meron na siyang pinaplano kapag ang aking anak na ito ay lumapit sa akin at siya'y nagpakumbaba, dodoblihin ko ang kanyang hihingin sa akin. Amen. Sapagkat ang Panginoon napakayaman. Ang Panginoon punong-puno ng pagpapala. Ang nais lang ng ating pong Panginoon, lahat ng iyong alalahanin, ipagkatiwala mo sa akin. Amen. Ikaw isang magulang. Meron ka bang anak na nag-rebelde sa iyo? Kung ikay isang asawa, na nakita mo yung asawa may lumalayo na ang loob sa iyo, lapit sa Panginoon. Hindi mo yan kaya. Sapagkat ang Panginoon maraming paraan. Sa ating isip, maaari meron tayong paraan, pero ito ba ang kalooban ng ating Panginoon? Sapagkat ang burden natin, alam natin ito'y pamatok sa ating buhay. Pero kapag ito ang magiging daan para tayo sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoon, makikita mo kung gaanong kabuti ang ating Diyos. Amen. Kaya lahat ng ating burden, isurrender na natin ng buong-buo sa ating pong Panginoon. At makararanas ka ng kapayapaan sa iyong puso. Once na lahat ng burdens mo ibinigay mo sa ating Panginoon, makakatulog ka na ng mahimbing. Hindi ka na mag-high blood. Hindi ka na magkakaroon ng sakit sa puso. Hindi na magsasakitan ng iyong mga tuhod. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Kawikaan, a merry heart doeth like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Kaya kapag ikaw po ay mayroong masayahing puso, ito po'y nagsisilbing kagamutan. Kaya nais ng ating pong Panginoon, lagi tayong maging maligaya, lagi tayong maging masaya upang hindi tayo makaranas ng pagkatuyo ng ating buto. Hindi po tayo magkakaroon po ng arthritis. Ikaw ay 70 years old na, nagsasayaw ka pa. Ikaw ay 70 years old na, nagsusumba ka pa. Bakit? Sapagkat masaya ang iyong puso. Amen. Nakapagpupuri ka sa ating Panginoon ng punong-puno ng kaligayahan. Amen. Next po. Pangatlo po, our purpose. Ating layunin. Glory to God. Hallelujah.
So ipinakikita po ng ating pong Panginoon. Lahat naman po tayo may layunin. Lalo na ang mga magulang, napakarami po yung layunin. Napakarami po yan na kung saan ay inilalagay sa kanyang isip. Ang layunin ko, kung ikaw po yung mga edad pa lamang, na bago pa lamang nag-asawa, gusto kong magkaroon kami ng bahay at lupa. Gusto kong kami magkaroon ng sasakyan. Hindi pa nanganganak, buntis pa lamang. Lord, gusto kong magkaroon ng isang sasakyang kotse. Para pag ako magpapacheck up ng aking anak, hindi siya mauulanan, hindi siya maiinitan. Lord, gusto ko po, pag ako po ay, kung saan ay ako po ay nag-asawa na, gusto ko po yung maayos na magiging asawa ko. Yung hindi ako mabebembang. Glory to God. Lord, yung pong ako po may pangarap sa aking buhay na kapag ako'y nakatapos sa aking pag-aaral, tutulong ako sa magulang ko. Kapag ako'y nakatapos sa pag-aaral, yung hindi ko nagagawa noon, gagawain ko sa magulang ko. Ipararamdam ko sa kanya ang aking pagmamahal. Amen, lahat po tayo may layunin. Kapag nakatapos ang aking anak, gusto ko na pag-akayat niya ng entablado, naandun din ako. Gusto ko siya maging cum laude. Gusto ko siya maging summa cum laude, magna cum laude. Lahat layunin natin yan. Pero kapag ang ating anak ay nagluko, baksak na. Amen? Kapag ang ating anak ay nagluko sa pag-aaral, alam mo nagtutuition, pero hindi pa na nagbabayad ng tuition, babaksak na tayo. Pero ano pong ipinauunawa ng Panginoon? Kung doon sa mga nais mo, sa mga layunin mo, sa mga purpose mo in life, ikay nabibigo, iisa lamang ang susi. I-surrender mo ng lahat yan sa ating Panginoon. Lord, gusto ko itong mangyari sa aking anak. Pero kung ang aking anak po naman ay matigas ang ulo, ibinibigay ko na po sa iyo. Pero kapag ibinigay natin sa ating Panginoon ang ating anak, dadanas yan ng paghihirap. Dadanas siya ng kalungkutan. Dadanas siya ng problema. Pero ang gagawin mo lamang, luluhod ka sa Panginoon. Ipapanalangin mo ang anak mo, Lord. Kung siya ay dumadaan sa problema, ako po'y namamagitan para sa kanya. Kung ito ang gamit mo para lamang siya'y mabago, Lord, ito po ako sa iyong harapan, namamagitan para po sa kanya. Sapagat sinong magulang, ang gusto ang kanyang anak ay maghirap. Miski yun matigas ang ulo. Ang number mo pa rin nanasain, number 1 mo pa rin layunin, maging matagumpayang yung anak. Amen? Pero ang gagawin mo, isuko mo sa Panginoon. Lord, eto na sa yung aking anak. Ikaw na po bahala sa kanila. Ayaw siyang makinig sa sabihin ko, ikaw na po ang bahala. Pero minsan tayo pong nanay, kapag nakita natin walang maisaing ang ating anak, sino kaya uutusan ko para padalang ko ng pera pambili ng bigas? Pag nalaman tayo nalagutan ng kuryente, ano kaya nangyayari sa aking anak? Bakit kaya nalagutan ng kuryente? Kakausap ka pa ng ibang tao para sabihan na, babayaran namin yan. Kapag ang anak mo ay minsan ibaon sa utang, wala kang kaalam-alam, umutang na pala ang iyong anak. Pero kapag nalaman mo, number 1, miski matigas ang ulo mo, miski matigas ang ulo ng anak mo na hindi sumunod sa pangaral mo, bilang ikay isang magulang, ayaw mo na mapahiya ang iyong anak, ayaw mo na ikaw din ay mapahiya, ikaw mismo gagawa ng paraan. Bakit? Kasi yan ang iyong nais. Yan ang iyong layunin na ang mga anak mo ay hindi malubog sa utang, ang mga anak mo hindi malagay sa kahihiyan, na kung paano tayo nagnanasaan ng mga magulang, ganun din ang ating Panginoon nagnanasa sa atin, na tayo ay kung saan ay maiangat ng maiangat. Ayaw ng Panginoon na tayo po'y maghihirap. Ayaw ng Panginoon tayo po'y nalalagay sa kahihiyan. Ayaw ng Panginoon tayo po'y nababarangay dahil sa ating utang. Pero ang ating Panginoon, hinahayaan tayo. Sige, yun ang gusto mo. Di ba yun ang pangarap mo? O sige, go on. Pero ang ating Panginoon, nakaback up yan sa iyo. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon doon sa paglalabanan mo, magtagumpay ka. Doon sa labanan mo, labanan din ng ating Panginoon yan. Nananahimik ang ating Panginoon, pero gumagawa siya. Amen. Ang akala mo, hindi ka na naririnig ng Panginoon. Lord, naririnig mo pa ba ako? Lord, mahal mo pa ba ako? Lord, bakit ganito nangyayari sa akin? Baka pagsagot kayo ng Panginoon, ayan ang gusto mo eh. Ma-pride ka,
mataas ka. Utang ka din utang doon. Kaya wala nang magpautang sa iyo kasi ang gusto ng Panginoon, hindi ka na mangutang. Amen! Sapagkat once ikaw po hindi na nangungutang, makararanas ka na ikay uusigin. Pero ang mahalaga, isinurrender mo yung layunin mo sa ating Panginoon. Amen? At makikita mo, mararanasan mo, unti-unti ka nang iaangat ng ating Panginoon. Naranasan mo na ikay nabaon sa utang, kapag ikay pinagpala na, ang lalapit sa iyo na may utang, pauutangin mo yan dahil maiisip mo, naranasan ko din yan, na ako'y nabaon sa utang, pero hinango ako ng ating Panginoon. I-share mo yung naranasan mo. Amen. At yan ang magdadala para sa tao na siya'y lumapit sa ating pong Panginoon. Gagawa siya ng mga kaparaanan para hindi yung gusto mo, kundi ang gusto ng ating pong Panginoon ang mangyari sa buhay mo. Surrender your life to Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Last po. Our future. Ano po ang sabi niya? Oh, Lord, doon po sa ating pong our purpose, Hebreo 13:5. Glory to God. Nalimutan ko po, ayan. Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwan, kailanman ay hindi kita pababayaan. Amen? Kaya wag po tayo magmukhang salapi. Amen. Hallelujah. Mamuhay po tayo ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. Masiyang ka kung anong meron ka. O meron kang set na kung saan ay miski papaglang, okay lang yan. Kinakailang i-enjoy mo yan. Blessing sa akin ni Lord yan. Kung meron kang rep na kung saan ay luman-luma na, pero wala ka pang pambili, huwag kang mangungutang. Tiis-tiis lang. Amen? May pangako ang ating Panginoon. Magtiis ka kung anong meron ka. Amen? Be content in such thing you have. Ang pangako ng ating pong Panginoon, I will never leave you nor forsaken you. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ang Diyos ang iyong magiging katulong. Kaya, lapit lang sa Panginoon. Kinakailangan lagi tayong nagpapasubmit. Kinakailangan lagi na itong ibigay sa ating Panginoon. Masyahan ka kung anong meron ka. Mararanasan mo, darating ang isang araw, yung pangarap mo sa buhay na magkaroon ka ng mga narang set, narang lamesa, narang aparador, narang patungan, narang bookshelf, mararanasan mo yan. Dahil nakita ng Panginoon, nagtiis ka doon sa mga kakarag-karag. Pag dumating ang pagkapala ng Panginoon sa iyo, lagi ka nang maasabi mo, wow, napakabuti mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat yung aking matagal na pinangarap, ngayon ay naranasan ko na. Amen? Nung araw, pag ako'y pumunta sa kaibigan kong mayaman, ang ganda ng set, ang ganda ng upuan, ang ganda ng patungan ng base, ang ganda ng kanalamesa, puro nara. Lagi po ako nangangarap, Lord. Gustong-gusto ko po magkaroon po ng ganung lamesa. Lord, gusto ko po magkaroon ng ganung upuan kasi ang aming upuan ay papag. Ang aming pong kainan ay pormika na sira na. Nakabili nga kami ng nara na lamesa. Meron lamang wala pa 1 taon, nabenta uli. Dahil walang pambayad sa kuryente. Pero dumating ang pagkakataon, nung dumating na ang panahon para ako'y pagpalain, para kami pagpalain, nakabili kami ng unang lamesa na 8 nara. Sumunod na sundan kami na kung saan yung pong sala set, na kung saan ni nara din. Nakabili kami ng bookshelf na nara. Nakabili ang aking asawa ng kung saan ni aparador, puro nara. Amen. Kaya mapapasalamatan mong Panginoon. Bakit? Noong kami wala, nagtitis kami sa papag. Yun ang Biblia sa Tigaibayo. Nagtiis kami sa pormika, nagegewang-gewang. Amen. Kapag ikaw po'y nasiyahan kung ano meron ka, darating ang isang araw, ang pangarap mo, mararanasan mo yan. Kaya lagi ka na magpapasalamat sa Panginoon. Lord, totoo, tapat ka na nangako sa amin. Hindi mo ako iiwan, hindi mo kami pababayaan. Noon akala ko mamamatay ako ng baon sa utang. Dahil noong pong ako 58 years old, noong kami pumunta po sa New Zealand, doon po ako inabot. Ako po'y doon po nag-high blood, akala ko doon po mamamatay na ako. Sabi ko, Lord, marami pa akong utang. Meron pa akong venture. Meron pang bangko, Panginoon.
Ang daming taong pinagkakautangan. Pero panay po ang aking pong tawag sa Panginoon. Pero hindi ko po akalain, 12 taon na ang nakakalipas, eto po ako nakatayo pa. At bago po ako mawala, ipinaranas na sa akin ng Panginoon yung aking pong pangarap. Amen. Yung ninanasa ng aking puso, ipinagkaloob sa akin ng ating pong Panginoon. Bakit? Ito po yung pangarap ko, ito po yung aking pong inaasam-asam. Amen. Kaya ikaw po, lagi ko pong magkakaroon ng kasabikan na maglingkod sa Panginoon. Magkakaroon ng kasabikan na kung saan magamit ka pa ng Panginoon sa pagliligtas ng kaluluwa. Sapagkat sa pagliligtas, may pagpapala. Amen. Glory to God. At ang huli po, ang sabi po dito, our future. Amen. Ang sabi po rito, sa Matthew 6:34. Hallelujah, Lord God. Huwag nga kayo mabalisa at patungkol sa kinabukasan. Sapagkat ang kinabukasan, ang mababalisa sa kanyang sarili. Sapat na ang bawat araw ang kasamaan nito. So, ibig sabihin, pinakikita po rito. Glory to God, hallelujah. Dahil ito po yung pong ating pong future. Kaya ang sabi ng ating pong Panginoon, yung pong kinabukasan, ibigay mo na sa Panginoon. Huwag kang mabalisa. Amen. Patungkol sa kinabukasan mo, ngayon ang edad mo ay 50, hindi pa nangyayari yung pangarap mo, imidad ka na ng 60, hindi pa nakakakilala ang mga anak mo, imidad ka na ng 65, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Lagi tayong punong-puno ng pag-asa. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Jeremiah 29, verse 11 to 13, ano po sabi sa aklat po ng Jeremiah? Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Mga plano hindi ninyo inaasahan, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga plano na magdudulot sa inyo ng kinabukasan. Punong-puno ng pag-asa. Ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. At kung ito'y maganap na, kayo tatawag, lalapit, dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Amen. Verse 30, kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong malatakpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Amen? Sapagkat totoo po, hawak ng Panginoon ang ating buhay. Kung tayo may dumaranas na mga pagsubok, alam ng Panginoon ang iniisip niya. Bakit ka dumadaan sa pagsubok? Iniisip niya para ikay pagpalain, hindi para ikay sumpain. Iniisip niya para ikay magkaroon ng mabuting kawakasan. At kung ito'y mangyari sa iyo, na ngay nararanasan mo, hanapin mo ang ating Panginoon at siya'y iyong masusumpungan. Amen. Kaya ito po'y paraan ng ating pong Panginoon. Ano sabi niya sa aklat po na Isaiah 41 verse 10. Ako isa sa iyo, huwag ka matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Kaya anuman ang ating pong pinagdadaanan, anuman ang mga pagsubok na ating pong nakikita mo na barabang nababanta mo na magkakaroon ka na ng gantong problema, huwag ka matakot, kapatid. Ang pangako ng ating pong Panginoon, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan, at ililigtas. Kaya lahat ng pagsubok na yan, hawak ka ng Panginoon. Amen? Kaya huwag kang mangangamba, kapatid. Huwag kang matatakot sa mga pagsubok. Sapagkat may pangako ang ating Panginoon. Ano man ang yung pagsubok na pinagdadaanan, mararanasan mo. Iingatan ka ng Panginoon, tutulungan ka, at ikaw ay itataas ng ating pong Panginoon. Kaya lastly, ang sabi po sa aklat po ng Romans 12, surrender your life. Amen. Offer your life. Amen. As a living sacrifice. Once na ito po ay nagawa mo na ikaw po ay lumayo na sa takbo ng sanlibutan ito. Yung isip mo ay binabago mo na, nakatungo ka na sa ating Panginoon. Ano man ang talento na meron ka, ipagamit mo ito sa ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat ang sabi sa aklat po ng Romans 12 verse 6, lahat po tayo ay binigyan ng kaloob ng ating pong Panginoon. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita, ang pagpahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pong pananampalataya. Glory to God, hallelujah. Kung paglingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Pagtuturo, tumanggap ng kaloob ng sa pagtuturo.
Verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pag-ibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung sa pagkakawang gawa ang iyong kaloob, gawin niyo iyan ng buong puso at galak. Amen? Kaya tayo pong lahat na tinawag ng ating pong Panginoon. Lahat po tayo may talento. Baka hindi mo lang natutuklas. Yung lahat ng ito nakaloob sa iyo, ito'y dahil sa biyaya at habag ng ating pong Panginoon. Kaya ipagamit natin yung lahat ng iyan. Anong inaakala mong talento na nasa iyo? I-offer mo yan sa Panginoon. Kung ngayon inaakala mo na hindi mo pa kaya, sabihin mo sa Panginoon, Lord, gusto ko nang maglingkod. Gusto ko nang maranasan, Panginoon, ang iyong yakap, ang iyong aliw. Gusto ko nang maiparamdam sa iyo. Ito yung tawag mo sa akin. Kaya, isurrender natin ang ating pong buhay sa ating Panginoon. Amen. Gamitin natin itong isang buhay na handog, kalugod-dugot sa ating Panginoon. At mararanasan mo ang lahat ng iyong pangarap sa buhay, ito'y iyong makakamtan. Amen po. Sige po, tayo po ay pumikit at manalangin. Glory to God. At susunod po natin yung pong pagbibigay. Hallelujah. Sige, magbigay po tayo. Amen. Tumayo po tayo. Hallelujah, Lord God. Oh, salamat po sa iyo, Panginoon. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa lahat po ng iyong mga anak na naririto. Salamat po, O Diyos, sapagkat sa kalapong pusi, laging ang pagnanasa po na kagalakan ay makapagbigay sa iyo pong gawain. Panginoon, hindi po namin kaya magbigay, pero dahil amin pong laging naaalala, ikaw ang unang nagbigay sa amin, kaya kami nakapagbibigay. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, bawat pananalapit na laman ng sobring ito, dalangin ko po, O Diyos, na ito po ay magawa po nila ng may kagalakan, sapagkat naroon ang kalapong kagalakan na nakasusunod sa iyo. Kaya ang aking pong dalangin, pagpalain mo, Panginoon, lahat ng iyong pong mga anak, yung mga wala pang trabaho, Panginoon, magkaroon po sila ng trabaho, yung hindi pa makapagbigay, Panginoon, bunga ng kanapong matitinding pangangailangan. Lord, dalangin ko po, na sobrahan mo po ang pagpapala po sa kanila. Sapagkat nakikita mo po ang laman ng kanapong mga puso, dakilang Ama. Kaya, Panginoon, Lord God, mangyari ang ayon po sa iyo pong kalooban. Sapagkat kalooban mo po, Panginoon, na kami po maging isang mabuting katiwala ng lahat ng pagkapala na ipinagkaloob mo po sa amin. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon, maranasan po nila ang ayon sa iyo pong pangako na ibabalik mo ito, Panginoon, ng sobra-sobra, 100 doble, 200 doble, Panginoon. Iingatan mo pa ang aming buong sambahayan. Ang aming mga ubasan, ang aming pong mga hanap buhay, iingatan mo ito. Sapagkat ito pangako mo, Panginoon, sa mga tapat na sumusunod sa iyo. Pangako mo sa aklat po ng Malakias 3:10, dakilang Ama. Kaya Lord, salamat po at dalangin ko po, lahat ng ito'y magamit, Panginoon, sa iyong malawak na gawain. Magamit sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.